Eto talaga yun guys eh. Ito talaga yun. Ito yung mga ganitong klaseng balita, ito yung mga ganitong klaseng senaryo, yung mga ganitong klaseng improvement, ito po talaga yun guys, yung pinaka-ayaw, pinaka-nakakasuka, pinaka-masakit sa mata ng mga nakikita ng mga DBS, ng mga Duterte's Bobos supporters. Yung pagkakaroon ng improvement sa ating bayan. Yan po guys, yung pinaka-number 1 na pinaka-ayaw nilang makita. So ngayon, pag-usapan natin dyan. Pag-usapan natin ngayon guys, kasi merong isang hitad na hindi po natuwa sa improvement na yan. Partida, kawani ka pa man din ng gobyerno. Di ba? Tapos hindi ka man lang masaya na nakikitaan mo ng improvement itong ating bayan. Anyway, pag-usapan natin kung sino yung impactang yan. Anyway, sabi dito sa balita, dagdag allowance sa mga guro na aabot ng 10,000 bawat taon, pinirmahan po ni President Marcos. So, meaning to say guys, yung pagtuturo act ay batas na po, ganap na pong batas. Which is yung layunin po nun, yung pinaka main objective nun guys, is madagdagan nga po yung allowance ng ating mga publiko na guro, mga public teacher. Kasi totoo nga naman guys, na merong mga teacher ngayon ang nangangapa, sarili nilang pera ang ginagamit para minsan pambili ng chalk at etc. 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 So ngayon nga po guys, aprobado na ang pagtuturo act. Ganap na po siyang batas na naglalayon na dagdagan po ang allowance ng ating mga guro. Na kung dati 5,000, abay ngayon naging 10,000 na po ang matatanggap ng ating mga public school teacher kada taon bilang dagdag po sa kanilang mga bibilhing kagamitan para po magamit sa klase, para po sa mga kabataan. Ngunit, ito po guys yung pinakapunto natin. Despite po na medyo mataas po ang iginanda ng improvement para po dito sa ating mga public school teacher, although maliit lang naman po itong tulong, pero para sa mga teacher medyo malaki na ito, abay meron pong isang hindi natuwa. Yes guys, meron pong hindi masaya. Sino yon? Si walang iba kundi si Vice President and Deputy Secretary Sara Duterte. Paano mo naman nasabi, Mima? Habang pinipirmahan po guys, yung batas na yan, yung pagtuturo act, nandoon po lahat ng congressman. Present po sila. Kaso guys, itong si Vice President and guys, take note, DepEd Secretary na si Sara Duterte na wala namang ginawa na dapat sana kahit presensya niya na lang bilang pagsuporta ang kanyang gagawin dyan kasi in-invite ng Malacanang niyang si Inday eh. In-invite siya. Kaso ang problema, hindi po siya sumipot. In-invite ka, nagpa-VIP ka na nga, yawa, ba't di ka pa sumipot? Nandyan yung mga kongresista, 'di ba? Present po sila kasi lahat naman tayo magiging masaya kung dagdagan ang sweldo. I mean, dagdagan ng allowance ng ating mga kaguruan. Lahat naman tayo magiging masaya. Eh bakit wala yung presensya mo doon? 'Di ba? So paano namin ma-identified na ikaw ay natutuwa? Eh hindi ka naman sumipot. 'Di ba? Bakit hindi ka sumipot? Ano yung nangyari? Inimbitahan ka ng Malacanang. DepEd Secretary ka pa man din. 'Di ba? Bakit hindi ka sumipot kahit ni isang anino, ni isang katiting na presensya mo? Bakit wala kaming nakita? Pero sa paghingi ng pondo, ang bilis-bilis. Pero sa mga gawain na ganito, hindi nagpapakita. Ano yun? For clout ka lang? Hindi guys, seryoso. Kasi sa totoo lang kung hindi mo naman talaga kayang gampanan ang trabaho ng isang DepEd Secretary, pwede kang manatili as a Vice President. Pero iwanan mo na yung pagiging DepEd Secretary kasi in the first place, hindi mo naman nagagawa yung tungkulin, responsibilities and duties ng pagiging DepEd Secretary, tapos nananatili ka pa dyan, ang kapal naman ng mukha mo.
Hindi ka ba nahihiya niyan? Ha? Hindi ka ba nahihiya niyan? Ang tanong dito, bakit hindi ka umattend? Dahil nandoon ba yung mga kongresista na bumabati ko sa'yo? Dahil nandoon ba si House Speaker Martin Romualdez? Kasi ano yung gusto mo? Ikaw lang bida, ikaw lang sikat. Yun ba yung gusto mo? Ako guys, sa totoo lang ha, dapat itong si Inday kasi medyo consistent sa pagiging isip bata eh. You know what? I-separate mo yung politika sa personal na relasyon ninyo. Magkaaway kayo sa politika, okay. Magkaaway ka sa personal, okay. Pero yung trabaho mo bilang politician, as a deputy secretary, sana sineperate nyo yung mga personal na issue ninyo. Okay lang na away kayo sa politika, away kayo sa personal life nyo, pero as a deputy secretary, kahit magkaaway kayo, kasi yung pinag-uusapan naman dito guys is yung improvement, di ba? Improvement sa ating mga kaguruan. Siyempre, ang improvement sa ating mga kaguruan, improvement din yan sa ating mga estudyante, sa ating mga kabataan. Eh bakit parang, di ba, parang nakakainis naman. Deputy Secretary ka pa man din. Tapos hindi ka man lang masaya na tinaasan ang allowance ng ating mga kaguruan. Character development naman, no. 2024 na, wala ka pa din character development, eh. Nakakainis lang, guys. Kasi as a deputy secretary, kailangan presensya mo nandyan. Kasi guro yung pinag-uusapan dito eh. Inibitahan ka din ng Malacanang. Eh ba't hindi ka sumipot? Diba? Ano yung nangyari? Ha? Wala ka man lang magandang excuses na iniwan kung bakit hindi ka naka-attend. Diba? Nakakainis. Dapat mag-resign ka kapag ganyan, madam. Nakakahiya ka. Okay. Pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos, Bongbong Marcos Jr. para maging ganap na batas ang Kabalikat sa Pagtuturo Act na magtataas sa allowance ng mga guro sa mga pampublikong paaralan. So, sa ilalim ng naturang batas, mula sa kasalukuyang 5,000 or 5,000 ay magiging 10,000 na po guys ang allowance na matatanggap ng mga public school teacher kada taon na magagamit nilang pambili sa kanilang mga kailangan sa klase. Kaso guys, nung pinirmahan po yung Kabalikat sa Pagtuturo Act, wala si Sara Duterte na in the first place, duties and responsibilities niyang maging physically, emotionally, active diyan sa ano na yan, sa pagpirma na yan, para, makita natin yung reaction niya. Ay, nakaka-proud naman. Kasi ang ating presidente, di ba, bilang deputy secretary, nakaka-proud naman ng ating presidente, pinirmahan niyang ganyan-ganyan na yan, para tumaas ang sweldo ng ating mga guro. Ganun sana eh. So guys, iba. Ito yung mga klase ng bagay na hindi talaga natin inaasahan. Expected na natin kung sakali man na itong si Sara Duterte, kung sakali hindi mamansin. Pero ang nangyari, hindi talaga siya umattend. May bakit naman hindi umattend? Diba? Pasensya na guys kung medyo pause pa si Mima. Pause talaga ako nung piyesta pa sa amin. Tagal na akong pause eh. Pero umiinom naman ako ng gamot. Pero I think naiintindihan nyo naman boses ko, no? Kasi lagi akong sumisigaw. Kasi nadadala yung emotion ko eh. Kayo din ba? Nadadala din ba yung emotion nyo? Anyway, sa pamamagitan ng naturang batas, umaasa si Marcos na babawasan kahit paano ang pasanin ng mga guro sa gastos sa kanilang pagtuturo. Exactly. Kasi merong mga public school teacher guys na own budget nila. Yung ginagastos nila. Pantakin nyo, sila na ngayon gumagastos sa transportation nila, sa pagkain nila, kakarampot lang yung sweldo ng teacher, pati ba naman yung chalk, yung ballpen, bond papers, minsan sila yung gumagastos. Maliit lang yung 5,000 noon. And also, maliit din lang naman yung 10,000. Pero at least, may improvement. At least, nadagdagan. Kahit paano, yung maliit na yan, malaking appreciation yan sa ating mga kaguruan. Tama, mali? Diba?
Ikinetuwa naman ni Senator Sani Angara, isa sa may akda ng panukala, naganap na itong batas ngayon matapos lagdaan ni President Marcos. Ayon sa senador, malaking tulong sa mga guro, gayon din sa mga estudyante ang dagdag na allowance. 100% malaki po ang tulong nito. So malaking tulong ito sa mga guro at estudyante, especially sa mga liblib na lugar at probinsya na gipit sa panggastos ang mga pamilya. Maganda pa na hindi ito bubuwisan, kaya buong buo ito maibibigay sa mga guro. Ani ni Sani Angara. Medyo na ano yung boses ko. Anyway, yun guys, ganap na pong batas ang Kabalikat sa Pagtuturo Act, which is layunin na dagdagan nga ang allowance ng ating mga kaguruan. Pero yung naging problema kasi natin dito guys, na ipasa nga, yung batas na yan, inimbitahan, yung DepEd secretary natin, hindi umattend. Yun yung issue dito eh. Bakit hindi ka umattend? Hindi ka ba masaya na dinagdagan ang sweldo ng mga teacher? Or sadyang insecure ka lang talaga? Kasi hindi na ipangalan sa'yo. Hindi na credits sa'yo. Sabi ko nga sa inyo guys, give the credits when the credits is due. Kaso guys, tingnan nyo, gusto niyang bigyan siya ng credits. Alam naman natin na wala naman siyang ginawa. 'Di ba? Kahit sana presensya mo lang nandoon ka, umattend ka sana. Kaso wala eh. Nangibabaw yung inggit at galit kaysa yung mamamayang Pilipino. Sa puso't isipan ni Sara Duterte, yan ba yung gusto niyong maging presidente? Ha? Yan ba yung gusto niyong maging presidente? Isip bata? Consistent? Palaaway? Ay. Naku, mag-isip kayo mga minamahal habang maaga pa. Kasi nga, bilang DepEd Secretary, hindi niya nga matugunan yung kanyang gampanin na tungkulin. Tapos, gagawin niya pang presidente. Naku, mga hibang talaga yung mga mga taong boboto pa dito. At kung sino man yung yawa na advisor ni Sara Duterte, di puta ka. Tinuruan mo si Sara na maging palaaway. Diba? Tinuruan mo si Sara na ilubog ang kanyang pangalan. Wala eh. Choice niya yan, edi wow. Anyway, it's me again guys. Si Malisyo nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.